What is your name? My name is... Some people grow up learning how to speak freely. Others grow up learning how to hide. Para sa maraming kabataang LGBTQ+, ang diskriminasyon ay hindi isang beses na pangyayari lamang. Nagiging bahagi na ito ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa loob ng tahanan, natatakot silang tanggihan. Sa loob ng paaralan, nahaharap sila sa panghati. Sa paglipas ng panahon, may isang masakit na tanong na unti-unting lumalabas sa kanilang isipan. Saan na talaga sila nararapi? Kahit na marami tayong naririnig na usapin tungkol sa pagkakapantay-pantay at pagtanggap, marami pa ring kabataan ang nakakaramdam na hindi sila ligtas sa mga lugar na dapat sila ay pinoprotektahan. Tinitignan ng dokumentaryong ito ang apekto ng diskriminasyon sa mga kabataan. Tigil-tigilan mo nga yung kartikan mo. Para sa ilang kabataang LGBTQ+, ang tahanan ang unang lugar kung saan natututo silang tanggapin ang pagiging sila. Ngunit maaaring hindi sila tanggapin dala ng takot sa paghatol na madalas na nagtutulot ng katahimikan, pag-iisa at distansya ng loob sa pamilya. Sa kapag kasama ko yung family or relatives ko, siguro kapag nagkakaroon sila ng small jokes about my gestures or kapag napapansin talaga nila yung galaw ko, tapos napakawal atis nakiting parang siya, napagkat pinagtatawanan ganun. Ang paaralan ay dapat na isang ligtas na lugar para sa pag-aaral. Ngunit para sa maraming kabataang LGBTQ+, ang silid-aralan ay nagiging lugar ng takot, kahihiyan. Pagkakaroon ko ng takot to express myself in public katulad sa strangers, ganun. Tapos sa classmates, kapag isip ako comfortable sa kanila kasi takot ako na baka meron silang comments about to me, about themselves, ganun, for about suggestions ko, especially sa mga lalaki. Sa Pilipinas, may ilang mga batas at patakaran na nagpoprotekta sa mga individual laban sa diskriminasyon. Isa na rito ang Safe Spaces Act na tumutugon sa gender-based na pambubulas sa mga paaralan, pampublikong lugar at social media. Ngunit sa kabila nito, marami pa rin mga kabataan na parte ng LGBTQ ang nagsusumupilit na maramdaman na sila'y ligtas sa ating lipunan. Siguro yung nasa isip nilang normative or kung ano yung norma sa paningin nila, yung pinuturo nila sa lahat, I think yun yung dapat ma-change kasi yun yung nagsiset sa mga mindset ng mga tao na dapat ganito ka, dapat ganito lang. Kasi yun nagkakaroon ng limitation sa society natin to grow and to have an acceptable and safe space. Ang pagtanggap ay nagsisimula sa pakikinig. Walang sino man ang dapat maramdamang hindi sila ligtas nang dahil lang sa pagiging sila mismo. Ang katahimikan ang magpapaintulad sa diskriminasyon na magpatuloy. Bawat tao ay may karapatang mabuhay ng walang takot at matanggap ng walang paghatol.